So next is isi-set naman natin yung layout natin. So again guys, ayaw naman natin na yung sign up natin nandito siya, tapos yung username nandito, tapos yung password nandito. So naka-horizontal. Hindi naman ganun yung mga sign up. So ang sign up, naka-vertical pa rin yan. Pababa pa rin sila. Okay? So ang gagawin natin is sa baba, i-set naman natin dito yung tinatawag natin na right panel dot set layout. So sa set layout natin, gagamit lang tayo ng tinatawag natin dito na new box layout. Ito. Hanapin nyo lang yan. So automatic, ilalagay niya yung right panel natin. Okay? So ngayon, alisin natin to kasi we will decide kung ano yung box layout natin. And that will be y-axis pa din. Kasi pababa pa rin naman yung sign up natin. So ito yung sign up, ito yung username, password, remember me, dito yung remember me, and then dito naman yung button natin. So vertical pa rin sila. So, ang gagawin natin is isi-set natin yung box layout natin. And then magda-dot kayo and then hanapin nyo ulit si y-axis. And so, ibig sabihin vertical na tayo sa part na to. Now guys, is after nito, ang next naman is isi-set na natin yung label natin. So again, ang unang part natin will be yung sign in. Okay? So, ang lalagay natin, same thing, kukuha tayo ng JLabel. Yan, so sa JLabel natin, ay sabihin na natin login title. Yan. So, login title. Tapos, equal lang natin siya sa new JLabel. So, sa JLabel natin, sa loob niya, kakaroon lang kayo ng double quotation at ilalagay nyo yung sign in. Then, semicolon. Okay. So, ngayon, isi-set naman natin yung magiging font niya. So, nasan na yun dito? Copy ko na lang ito. Then, ipipaste ko siya dito. Then, papalitan ko na lang yung variable natin dito. And same pa din yung font natin. Ibo-bold pa rin natin yan. Pero yung size, we'll set it into 30. Okay, and then kunin natin itong alignment center natin. Yan. And then, copy and paste. So, mapapansin nyo guys, paulit-ulit lang yan. Copy and paste. Okay, so eto ngayon yung sa sign up natin. Now, ang gagawin natin next is dito natin i-declare yung username natin. So, sa username, ang unang gagawin natin dito is we will have yung text field natin. Why text field? Ang text field guys, if hindi kayo familiar, ito yung pa-box sa mga login na pinupuntahan natin and dyan tayo nagta-type. Okay, so sa JText field natin, we will call it text username. Okay, equal natin siya sa new JText field. So wala kayo lalagay sa loob kasi text field yan. Then after nun, kunin nyo to, text field, and then that set preferred size natin siya. So preferred size, new dimension tayo. Sa new dimension natin, let's say 300 by 40 yung haba at laki ng mismong text field natin. So hindi nyo pwedeng lakihan yung height kasi ang tendency pag nilakihan nyo yung height, ang mangyayari lang dyan, gaganyan lang siya. Yan. Lalaki yung mismong text field natin. Now, after ng ating preferred size, so ang gagawin natin, kunin nyo ulit to, then paste, and then that username, that set maximum. Ito, yung maximum size natin, gagawin nyo guys, copy and paste yung nasa loob.
Ibig sabihin nito, regardless kung gaano mag-expand yung ating frame, ang maximum lang talaga na size ng ating text field ay 300 by 40 lang. Okay? So ngayon, ang next naman natin, kunin natin si text username. Then after nito, set natin yung border niya. So sa border niya, again, call out natin yung ginawa natin kanina, border factory. And then dot create title border. Ito. So after nito, again, ang ilalagay nyo lang is, ay ano yun? Ayun. So ilalagay nyo ay user name. Yan. And then yung semicolon natin. So eto ngayon, so kumbaga meron kayong text field dito. Tapos ang username na yon ay nandito siya. Username. Yan. And for example, yan, nandiyan yung username natin. Okay? So, after nito ng username natin, syempre, ang gagawin natin next is yung ito. Align natin siya into center. Then, palitan na lang natin yung variable na nandito. Okay, so after nyan, may username ka na. Let's set naman yung magiging password natin. So, sa password, gagawin natin guys, copy and paste. Copy and paste. So, error kasi same variable. So, ang papalitan lang natin dito ay text password. Okay, and then same thing. Kung ano yung ginawa natin sa taas, ganun lang din yung ilalagay natin dito. Pero, huwag nyo kakalimutan, palitan yung title natin, which is yung password. Okay? And then next, napapalitan itong mga variables po na ito. So, copy, paste, 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 and paste. Okay, so ngayon, meron na tayong 4 password. Now, ang next na gagawin naman natin, as you remember guys, after ng username and password, meron tayong remember me. Okay? So, kunin lang natin to. Kayo guys, kapag nagke-create kayo, huwag niyong kakalimutan lagyan ng comments. Kasi later on, mahirap maghanap ng code kapag marami na yung mga nailagay na natin. So, remember me. Okay, so sa remember me guys, as you all know, ang remember me is a text checkbox. Yung kiniklik and then nache-check siya. So, gagamit tayo dito ng J checkbox. Then, pangalan ng checkbox natin is remember. Then, equal natin siya sa new J checkbox. And then, semicolon. Sa loob niya, lalagyan natin siya ng label, syempre. So, remember me. Yan. So, after nito, ang gagawin naman natin is isa-set natin yung color niya. So, tatawagin nyo si remember tapos dot set background and then set natin yung color niya. Wag black. Lagay natin white. So, after nito, again, remember. Tapos, ang gagawin natin dot set font. So, sa set font natin, ang lalagay lang new font. So, sa font natin is kung ano yung mga font na gagamitin nyo. So, nasan na ba yun? Ito. Copy and then double quotation, paste. And then, let's say, ang font natin dito, gawin natin, wag na bold. Since remember me lang siya, font that plain.
Tapos yung magiging size, since dapat maliit lang 'to, set natin siya into 14. Okay? So, after nito ay we're set sa remember. Next naman guys, let's make yung checkbox natin na let's say malapit or same with na lang siguro sa mismong password natin. So kasi kapag hindi natin inayos yon, for example, ito yung sa password nyo, baka yung checkbox natin mapunta siya dito. Ganyan. So dapat we need to make sure na naka-align siya dito pa rin. Para hindi siya pangit tignan, tsaka yung text niya or yung label nandito. So ang gagawin natin is tawagin natin si remember. And then, set natin muna yung preferred size niya. Ayan. So, sa preferred size, new dimension natin. So, kayo na lang guys, laruin nyo na lang kung ano yung magiging size ng mismong checkbox ninyo. Okay? So, copy, then paste, and then dito naman, set natin yung maximum size niya. And then, yan. So, kayo na lang guys, laruin nyo na lang kung ano yung magiging size niya. Then, remember, tapos dot set alignment.